Pre, kamusta na? Ito, gagawa na lang akong video para mapakita ko sa iyo kung ano yung mga posibleng mangyari kay USD sa mga hinaharap, mga probability niya. So ngayon, ito US dollar index to, futures. Ito yung currency. Itong chart na nakikita mo, ito yung nire-represent niya is USD currency. Ang time frame nito is monthly time frame. So bawat candlestick na tinuro ko sa iyo, yung mga ano yan, isang buwan yan. So ngayon, tingnan natin yung history ng mga itong nagdaan. Okay? So, since, since, ito yung resistance, itong area na yan. So, 103 yung dollar. Umabot yung resistance dito, yung price. Because, yung tinest niya, itong area na to. So, nag-fail siya. So, after nun, nagsimula na siyang bumaksak. Ang sumunod na support na major support is this area. Ito malapit na siya rito. Dito lang tayo pwede makakita ng probability na magkaroon ng pag-bounce. Na pwedeng pumanik pataas. Okay? Pwedeng pumanik na ganyan. Si US dollar. Pero magko-consolidate mo yan, ibig sabihin ng consolidation is magkakaroon muna ng nasaan yung ano? Magkakaroon muna ng parang pababa, tataas, or posibleng bumaba pa dire-diretso, or papanik siya after consolidation. Pagkatapos ng consolidation na ganyan, papanik. Okay? Tapos, medyo matagal-tagal pa to dahil monthly time frame to. Pero ang susunod na base nga rito is ito yung history niya, ito yung sunod na support. Na mayroon din previous history dito. Yan o, merong resistance dito. So, medyo matibay-tibay itong area na to. Malaki chances na umangat siya, makabawi sa USD. At ang sunod niya resistance is ito muna-una. Okay, pwedeng after nito, pumalik siya rito. Tapos, pwedeng bumaba ulit dire-diretso. Or butasin niya itong area na to. So ngayon, ang tanong mo kung gaano katagal nakaka-recover ng USD, hindi natin nasasabi yan pre. Look at the situation, tingnan mo to. Yung pinakamataas niya is 120, umaksak siya hanggang sobra. For how many years yan? From 70 plus, 71. From 2002 to 2008, 6 na taon. At yung sinasabi ko yung consolidation. Itong box na to, nag-consolidate siya. Bago siya pumalik ulit. So ngayon, ang pinaka-ano lang, dahil itong area na to, major to major support itong area na to. Kapag bumaksak, yan, major support tong area na to. Kapag bumaksak ang price or currency ni USD sa level na to, ang susunod na level niyan is this area. So, malalim yan. So, it's up to you, bro. Balitaan kita kung ano mangyayari sa sitwasyon kapag itong area na to, kung ano mangyayari. Ha? Kaya mapapansin mo, si GBP, pumanik siya. Si Euro, si Australia, ito, lalo na to, pumanik siya, ayan o. Dahil nga sa pagbaksak, hanggang ngayon pumapanik si Australian dollar. Dahil sa pagbaksak ni Euro, ay ni USD. Si Euro, nakita mo, lipad din. Dahil nga, kontrapelo sila. Kapag bumaksak si USD, papanik sila. So, yun ang kaya posibleng magtuloy-tuloy ito, kahit si gold. Hindi gold to. Maganda si gold. Ito si gold.
Si gold, ayan o, kita mo. From here, bumalik doon. Dahil kasi na-breakout niya to. Itong area na to. So mga sunod na resistance kay gold, iaabutin niya itong area muna na to. Pero 2,500 yung pinakamataas na abutin ko dyan. So kung nakabili ka sana ng gold, maganda-ganda. So yun. O siya, yun lang muna.